not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? Isa sa mga dako nga problema sa tanang churches karon is within this subject, no? Kanang word nga yoke, no? Muna siya yung tawag nga yugo. Kita nyo ng baka og donkey. Kita nyo yung baka og donkey. Kanang gisulod sa ilahang liog, ang tawag na yugo. Sa English na siya yoke. Dili unta na ako na gamiton nga version kay conflict si unequally og equally, no? Nagdunat na gani, nag-unequally pag yun. So, kung imong sabton, wrong grammar, no? Wa na ko gi-correctionan ang Bible, ha. Kanang moral na siya wala nag-match. Sa nag-ano siguro ni, no? So, sa uban nga version, partners na may gigamit. Ang ubang version, gigamit partners, joined together, ug uban pa. So, ang whole focus aning verse is that sa usa ka yugo, dapat ang imong pares, the same mo, no? Kung baka, baka, kung kabaw, kabaw, kung donkey, donkey. Nganong gitawag ni siya unequally yoke, meaning, ang tikang sa donkey, gamay nga paspas, no? Ang tikang sa baka, baka ba na? Kabaw. Kabaw. Ang tikang sa kabaw, kay hinay, pero dagko. So, in other words, imbalance. Kung imo nang padaruhon, ang dalan nga imong gustong mahitabo, di mahitabo. Kay hinay o paspas, pwedeng magtuyok-tuyok, pwedeng magsigsag. It's because walay togetherness, no? Walay common nga mind, walay balance. Sa science man na equilibrium. Wala nagbalance, no? Besides, ang kabaw na sungay. No? So, ang ilang mind, ang ilang character, ang ilang stroke, di gid siya pareha. So kung ato nang i-connect sa atong life, no, there are times na yung mga tao nga dapat magpalayo ta. Kay ang process is someday and one day, matud pa ni Paul sa mga taga-Corinthian church nga one day, no, makita nimo ang dako kayo nga effect sa Christian living, dako gyud kalahian. In fact, ang uban karon nag-suffer. Okay? So, this time, ang uban nabuhi na lang diri because of favor. Okay, because imong gibalik, gi-connect nimo balik ang imong life sa Ginoo, you reconnect by realization, by repentance, by restoring back sa imong life sa Ginoo in spite sa imong weakness, but you cannot choose the consequences, no? Ang nakagwapo kay na-favor ang Ginoo, so imong consequences malighten. Okay? So, ang atong hisgutan karon is matuta sa foundation of love, no? Ang foundation sa feeling, ang foundation sa emotion. God's word says, ang pulong sa Ginoo nagingon, 1 John 4:8, God is love. Mo na gingon sa word of God. The word of God is telling us, no, nga ang Ginoo naadiha sa yaha ang gugma. There is love in God. Okay? That is why love is not a feeling, love is a choice. No? I will choose to love because there is God in love. Okay? So, while ang world nag-interpret love is God. Mao ni ang pagka-interpret sa kalibutan. Love is God. It's because I'm in love, then this is God. Kuha ninyo? Kay naman ko'y gibati, niingon ba ang Biblia nga ang ginugugma? Tungod sa akong gibati, then this is God. So the world interpret, love is God. So because there is God in love, no, I have to feel love. So, for the world,
they view love as a feeling. So, kung mahigugma ka, mubati ka gugma nga gaurus-urus, nga di ka katulog, no? Muhigda ka, mutanaw kag palabas, mutanaw kag picture, ang imong makita nga nawong siya, no? Dili itong artista, then that is a feeling, no? So, that is gitawag na to contrary sa wrong concept, no? Because we interpret and we know nga ang pulong sa Ginoo naga-demonstrate sa tuwa nga love is God, pero gitwist ang concept, ang nahitabo, they understand nga love is God. So dili gid siya muhaom. And ang result, because love is God, love is a feeling, mo na ni ang result. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Because they both in love. Because they have the feeling, no? So daghanang gikasal karon nga babae sa babae, lalaki sa lalaki, because in love, love is an emotion. Love is a feeling. So, kung dependent sa atong gibati, no? Gamay ra mga ulitaw og dalaga diri ron. Amot na yung mga idara na, mga senior na, ang gibati, bayronon naman lang sa kurinti og tubig. Ang ilang gibati, asa sila mangitag bayronon sa kurinti og sa tubig og sa rinta. No? Pero kaning mga ulitaw, sige pa pang lipstick, kay ang mga gibati, gauros-uros. No? So dili pareha ang pagka-interpret sa Ginoo o sa kalibutan, no? So that is why moadto ta karon sa pinaka-default sa origin, no, sa plano sa Ginoo. So naay dako kayong biblical difference between love and lust, no? And I hope nga hinay-hinay ma-open ang atong mind dinhi, because ang overall concept sa Word of God, love is not a feeling but love is a choice. Love is not a feeling, but love is a willing. Okay? So sa lust, ang goal sa lust is self-gratification. Isa lang ang purpose sa lust, for self. Nangita ka katagbawan. Okay? 1 John 2:15, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. So, lust of the eyes, lust of the flesh, no? Naibog ka sa mahal kayong bulawan, lust of the eyes na. Ganahan ka mo tanaw mong sing-sing pila ka karats mahal kayo, lust of the eyes na. Pwede makamupalit nga katulang nga nang gihulom lang sa limonsito. No? Pareho man sila bulawan. Okay? But because of the word lust, na ay self-gratification, nga gusto ka makadungog, nga ingnon ka, kuyawan ni mo, datuan na ni mo. So, lust is taking. More on taking. The focus of lust is self. That is why, ang uban, manguyab og duha, ang uban, no? Nanay bana, nanay asawa, mo entertain pag yung laing tao, makichat pa, ang uban, nanguyab saya kang Aida, no? Dayon, nagchat pod kang Lorna, no? O niya, nakig-date pod kay Fe. No? So, that is lust. That is not love. Okay? So, for sure, okay? Because biblical love is a choice. Ato na sabton ron. While on the other hand, love, the goal of love is giving. No? Sa lust is taking, sa love is giving, no? Giving to others at the expense of self. John 3:16, for God so loved the world, He gave. Iyang gihatag ang iyang bugtong anak. So, the perfect demonstration of love is by giving. Kang Abraham o kang Isaac, no? Gipangayo sa Ginoo si Isaac. Special kang Abraham, but because he loved God, he is willing to give. Tinuod
ang iyang paborito, only son, kuhaon, but he is willing to give. So, love is giving. 1 John 3:16, no? There is no greater love than this, than a man lay down his life for his friend. Ang love is greater by laying down his life. Sacrifice. The perfect demonstration of love is sacrifice. So, the focus of genuine love is others. Sa Secrets of the Kingdom na ay 6 kabuok dito ilhanan if you are genuinely in love. Number 1 is, do you want your partner to be happy or do you want yourself to be happy? In most cases, we get into a relationship because we want ourselves to be happy, and that is lust. If you want yourself to be happy, then that is not love. Okay? Because ang genuine love is, it will give you strength. Pag di na gani ka katulog, pag maluya na ka, di na ka kaklarog skwela, di na ka kaklarog trabaho, wa na kasi mong concentration, and that is not love. And for sure, that is lust. And kabalo man kita nga ang lust is nakafocus sa self. Okay? So that is the difference. And atong latawon karon ang mechanism and neurobiology of love and lust. So this time, no, daghan mo siguro sa to adri, no, nag-agig subject nga biology. This time, gusto na ko ipahibalo sa inyo, ha. Ang akong knowledge is dili ko medical students, dili po ko doktor, pero mga huy lang ta. For our information, no? For medical and emotional reason, mga huy lang ta, no? So ayaw niyo ha, kay kung naman ko'y mali, i-correct lang ko ninyo. Okay? So ang neurobiology is the study of nervous system and brain function. Okay? Meaning, sa neuro means it's more on nervous system nga naga-function sa imong brain. According sa mga medical scientists, no, nga ang brain sa tao na ay gitawag na tog upat ka happy hormones. Okay? Gitawag siya happy hormones because from the word response sa iyang environment. Ang number 1 diha is dopamine, no, which ang cocaine, ang shabu, ang marijuana, ang mga ilimnon is isa siya nga nagapak-increase og dopamine. Ang duta, ang mga anything nga mohatag satisfaction is the increase of chemical nga gitawag dopamine sa imuhang brain. Okay? Kanang mga reels nga imong ginatanaw sa cellphone, nganong ang tao addicted mo tanaw sa reels because of the chemical nga gitawag na tog dopamine. Kung wala ang dopamine, walay excitement. So ang dopamine is responsible sa imong act, sa imong decision, sa imong choice, sa imong feeling because of these happy hormones. Okay? So ato nang isgutan kadyot, no, sa gikaingon ko na nga kaning oxytocin, endorphin, serotonin, dili na ko na siya filled, pero kuha na to gamayng kahibalo, no, nga kani nga mga chemical dako kay siya role nga naga-control sa tuang emotion, kay gitawag siya happy hormones. Okay? So sa atong brain naay gitawag diyag hypothalamus. Okay? Love the Lord your God with your hypothalamus. Ang hypothalamus is an area of the brain produces hormones. Ang hypothalamus is the brain of the brain. Siya ang seat, tanang decision making, tanan nimong choice, no, gikan sa hypothalamus, kay katong happy hormones siya sa iyaha gikan. Siya ang nagaproduce og chemical sa imuhang brain. Siya ang responsible sa imong heart rate, sa imong emotions, sa imong anger, sa imong body temperature. Kung mabikil ng si hypothalamus,
naay problema ang imuhang brain. Muna ingon si Christ sa Philippians 2:5, let this mind be in you, meaning ang atong hypothalamus, kanang atong mind should connect to God. Okay? So, wa nagpasabot nga nakagusto ka sa babae, nakagusto ka sa lalaki kay kwartahan siya, nakagusto ka ni sister kay medyo ala model siya, wala ni mingon ni kag Lord, kung plano man ni sa Ginoo Lord, dapat kung mangagdag inig ka pero meaning siya ang imong gihatag sa kuha. No, it's only in your hypothalamus. It's not connected to God. Okay? So, Titus chapter 1 verse 15, ingon hanto dito sa verse 16, ingon dito, but even in their mind and conscience are defiled. Pues pasabot, ang mind sa tao, no, pwedeng mahimong hugaw. So, muna nga atong subject karon is be not unequally with the unbelievers because ang atong reference, ang atong basis og finding a partner, ang atong timbangan nga mangita tagbana og asawa is only based on our mind. Klaro ba? Okay. Matthew 22:37-38, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your hypothalamus. Because hypothalamus is the brain of the brain. Ang atong brain, no, gamay lang na siya nga part sa imong brain, pero siya ang nagkontrol sa tanan nimong gibati. Okay? So, science man ta karon, no? Sige, gamay ra ni. Ang hypothalamus is one of the brain region is often considered the main control center of love. So, ang imong feeling nga giingon sa Jeremiah 17:9, unsa ingon sa Jeremiah 17:9? The heart is the most deceitful. Ang imong gibati limbungan. So meaning, pwedeng ang imong gibati is only a brain chemical. That is why your biology must submit to theology. Okay? It gathers the various stimuli felt by the body. Kanang word nga stimuli means response. Okay? Pag tagaan gani kag usa ka butang, unya naa kay gibati, ang tawag ana stimuli means response. Smells, touch, and sound. Okay? So, kung storyahan kag sakit nga words, muriak ka, ang tawag ana stimuli, no? It creates body physical response to the emotions associated with those stimuli. Nag-play siya important role sa atong emotion. Why is that? Nganong nagkuha ta sa science? Because sometimes the person they get in love with, katong tao nga ilang gikainlaban, gibalik-balikan, is only the response of chemical reaction sa iyang brain. That is why we need the Word of God. Anything that trigger physical or behavioral change is only a response sa gitawag nato chemical reaction sa iyang brain. Ang tawag nato ana hypothalamus, siya ang source. So, mo nang gitawag nato neurobiology, gistadihan na nila. Okay? So, atong lantawon ning word romantic love categories. Okay? Sa romantic love, meaning sa romantic love, mo ni siyang gingon sa mga Greeks, eros love. Okay? So, I don't know if you are familiar with na Phileo love, agape love, storge love, and then eros love. Ang eros love is dependent on attraction. Okay? Ang eros love, dependent siya sa outward appearance. So the process of romantic love is, it started with lust, then attraction and attachment. Nganong na may gitawag na to lust? It's because 1 John 2:15, no? The lust of the flesh and the lust of the eyes. Built-in na gyud sa tao ang word nga lust. And that is why di man pwede nga wala tay lust, kay para man na siya sa gitawag nato kanang procreation. Gidesign man na sa Ginoo inside marriage.
Okay? Gift gyud sa tao nga naa siya sexual drive, naa siya sexual desire, pero once mugawas na outside marriage, ang tawag na to ana lust. The purpose is self. That is why the very entrance of serving God is self-dying, death to self. Kaya ang atong self full of lust. Munang love is a choice. Okay? Scientists believe that there are different chemicals controls in our brain nga gikan sa hypothalamus. Now, here comes, no? Testosterone, estrogen, dopamine. Ang testosterone is sex hormones. Okay? Munang na yung mga reaction. Kaya kita kag mga sexy kayo, guwapa kayo. No? Sugatan ako gahapon, halos makita na iyang dughan. Sus, paglingi sa nawong laki di ay. Matod pa, no? Naipanultihon, tanang sobra, dili na siya. Kung ang ak sa lalaki, iyang ak sobra pa sa lalaki, dili na siya. Kung mulihok gani siya, sobra pa sa babae, di na siya. Kay di mong siya bayi, o niya, nag-ak siya sa babae, iya pang gilampasan ang ak sa tinuod ng babae. No? Ang lakaw sa babae, normal. Pag mukiay na ganina, so nanubra pa siya sa normal nga babae. So di na siya. Ha? Kasabot pa mo. Di lang ako ilito, kaya basig makasuhan ta. Okay? So, estrogen, dopamine, pirpen, neuropinephrine controls lust and attraction. Anyway, ang gusto lang ako i-impart dito kay Sunday school man we are learning, we must remember nga dili tanan nimong gi-feel gikan sa Ginoo. Klaro ba? Wa nagpasabot nga in love kaniya, di ka katulog, siya na gyud, siya na gyud, siya na gyud. No? Wa nagpasabot nga iya na sa Ginoo. It's just a chemical reaction in your brain. Okay? So, oxytocin, na mga pipila ato isgutan na pero at least lang makasabutan na, no? Ingon dito, no, nga these chemicals drive the desire for lust. Balik ko na ko, ha? Kung ang imong gibati ga uros-uros, unya manghangyo kag halok, manghangyo kag holding hands, manghangyo kag hug, it drives a desire for lust. That is why ang genuine love willing to wait. If you are in love, then you can wait, then truly you are in love. Naa ka sa tinuod nga love. But if you cannot wait, and that is not love. Okay? So, to keep you, desire for lust, to keep you returning to that person. Ganong maingon man kagwa na gilain, siya nagyud. No? Ang uban, magpakamatay lang gud sa isa ka tao. Unya, ugbot na naon, pila may population na to diri. Wa na gilaing nakapalda diha. No? It's because of the chemical nga naa sa imong brain. So, dopamine released by your hypothalamus. Kaning dopamine, mao ni siya ang chemical nga nag-drive sa addiction. Okay? So, siya ang hormone control, the center of your brain, creates feelings, the feeling of good state, kay reward hormone maning si dopamine. Okay? So, ang tibuok nahitabo sa imong life are the result of chemicals. Okay, so magsugod ta kay layo ning nga biyahe. Okay, ang romantic love mag-start sa lust, then attraction and companionship. So according sa mga pagtuon sa science behind, no, gitawag tanig science, meaning na ay process step by step nga along the way magtagbo gid mo sa word companionship. Ang companionship, kauban nimo siya for a lifetime by covenant. Not by promise, no? Not by contract, no? Marriage is not a contract. Marriage is a covenant. Ang contract, papilis na nga pag sinabtanay sa duha ka tao,
Pero kung wala gisulod sa simbahan, ang tawag ana contract. Pero kay gigamit man ang Ginoo, dili na contract. Ang tawag ana covenant. So, from lust, attraction to companionship. Now, here comes 16 years old ka pa, na in love ka na, niya, along the way, from lust to attraction. Meaning, naay process nga sa imong pinaka main goal at first is self. Nganong gitawag siya lust? Kay gusto nimo malipay ka eh. Gusto nimo di ba atong gisgutan, lust is more on self. Kay gusto nimo mahatag imong gusto. So that is not love, that is not lust. Especially estudyante pa ka, naminaw ba ang mga estudyante? Kung estudyante pa ka, wa pa kay trabaho, what you feel is not love, that is lust. Klaro ba? It's because tanan nga gitrabaho sa Ginoo is set into order. God is the God of order. So naa pa tayo, gitawag na to kanang stages nga dili pa nimo time. Di nimo pwede pugson ang panahon. Anything you feel, bisan pag unsa siya ka compatible, bisan pag unsa siya ka perfect, bisan pag Christian siya, kung wala pag yun sa time, wala pa niabot sa maturity period, no? Ang tawag na lust. Dili na siya love. Because lust is nakafocus sa iyang self. So it started with lust, driven by the desire for sexual gratification. Gusto lang nimo matagbaw imong self. Gusto lang nimo ma-fed ang imong self. Munang ingon si Christ, deny yourself. Take up your cross. Unless a corn of wheat fall, die, and fall into the ground, aya pa sa mag-create life. No? So, meaning, following Christ is self-dying. Okay? Kay tungod po na siya sa lust. So, atong isgutan ng oxytocin. Gitawag nila ni love drug. Oxytocin. Naa po na yung mga synthetic nga imnon para mo-boost ang imong oxytocin. No, kasabot ani ang mga mga unsa ganinang mga unsa ganing silahan na, unsa ganin na sila? Mga medical students, no? Naman si Angel diri, naman si Doc Alhas diri, no? Ang oxytocin is associated with trust, sexual arousal, relationship building. It's sometimes referred to as love hormone. Ang oxytocin is a love hormone chemical. Meaning, no, nga chemical siya sa imong brain, nga once imong i-fed, ang mo release sa imong hypothalamus is the chemical nga gitawag na oxytocin. So, ang oxytocin levels naga-increase siya when somebody hugs you. Muna mga babae, kanang sobra ka-open, mag-agbay-agbay, friendly agbay, gunit-gunit, sakay sa motor, gunit-gunit, mag-increase ang level sa oxytocin. Okay? Kainomdom ka tong sa Facebook, kaya nag-ilog sila sa guwapa kaayong, sexy kaayong nga habal-habal man to, sexy kaayong nga babae, halos na maghubo. Nihangyo siya nga, hunong sa, kay mangihi daw siya. Kita mo siguro mato, no? Ato siya sa sagingan kay ayang ihi, kay ihi man sa lalaki. So ang iyang oxytocin level kalit og ubos. Pagkakita niya pertinggo pa, yung oxytocin level hingtaas, no? Pag iyong mangihi sa ko, no? Ano itong habal? Kaya nangihi sa, paglingi niya kay, nangihi magpinana. Kaya siya, automatic ang oxytocin level ning ubos. Munang uban ma-turn off lagkalit, di ba? In love ka sa babae niya, pag alsa sa ilok, perting buha sa ilok, ma-discourage ka, no? Ang oxytocin level ning ubos. It's because it's a chemical. Di ba? Na yung mga reaction, di ba? Na yung mga reaction. O niya, pag na yung magtagad-tagad sa imong, kumusta ka? Kakaon na ka? Uy!
Labi nagwapo, ang imong oxytocin level pod mo taas. Because it's a chemical. Pagingog, kakauna ka. Baho man nagbaba. Ubos na pod imong oxytocin level. So, everything nga imong na-feel is a chemical nga gitawag oxytocin. No? Gitawag na siya love hormone. It's more on how you feel, what you feel, why you feel. So, mag-shaking hands, mag-hugging, it release oxytocin in your brain. Diba? Sa una, kay katong prayer sa old church, no? Magunitay, magkamot. Kaya naman mo magunitay kamot? Sus, ang akong crush ba? Gusto ko nga matunong ko sa iya ba? Okay, pag corporate prayer na, magunitay man sa katapad. Panington ko na akong kamot. Tungod to siya sa oxytocin. Chemical in your brain. At least, no, hinahinay, maabre ang atong una-una. Ha? Mga batanon, wag padalos-dalos sa gibati nga gauros-uros. Okay? It's only a chemical in your brain. It's contradict sa gitawag na tog theology about the knowledge of God. So, oxytocin is a powerful hormone according sa research, no, nga naga-amplify, iyang gina-amplify ang imong gibati. Iyang i-amplify ang imong feeling. Kumbaga, iyang i-exaggerate whatever strong emotion we are feeling in a specific moment. Mo nang delikado nga ingon si Christ, what God has joined together, let no man separate. Mo na'y delikado sa mga lagyo. Murang delikado, dili ta anti-abroad, but we are a pro-family. Christianity is a pro-family. Kaya nga naman, ang imong bana ng trabaho sa laing lugar, unya na ilaing magtagad. Ang iyang oxytocin level sa brain, mutaas. Okay? Nya, ang asawa po diri sa balay, asa man day si kumpare. Ay, nagtrabaho lagi, tuwad to sa Buanga. Kano sa po ito mauli? Next month pa lagi. Mingo din itong asawa. Pahirma sa tagpang bugas diha, bi. So, pahirmon. Sunod, pakibantay sa kung anak, bi. Kay matugog palingki. Bantayan. Sa process of time, ang oxytocin level, ang imong feeling, mutaas. And maabot ang time, ang imong feeling sa imong bana, muubos. Because somebody fill in. And that is only the work of chemical in your brain. Kaya mo nang love the Lord your God with all your hypothalamus. I-submit yun na nato tanan sa Ginoo. Okay? So, nagsugot na sa process. Last, attraction and attachment. Attachment. Hallelujah. Attachment, okay? So, testosterone is a chemical in the brain. Gitawag na siya sex hormones. That is lust. So kung gibati kag kaulag, pag sige kag tan-aw og mga mo nang dapat tanggalo ng mga picture diha sa bungbong, mga kalendar diha nga gahubo-hubo, no? Kung naay karatula diha nga gahubo, pangitag laing kalsada. Kay nga naman, every time mo agi ka diha, ang imong anak every day makakita na 5 seconds, 5 seconds, tama-tama gyud 1 year, pila na ka seconds iyang nakita atong nagubo-hubo dito, mutaas ang iyang testosterone. Ang tawag na to, stimuli, response sa imong nakita. Mutaas ang imuhang chemical nga sex hormones or testosterone, mauna ngang uban, mag-uyab-uyab na, pero ang iyang intention is not love, it's lust. Okay? Dopamine is a happy hormones that promote mental well-being. Okay, mato na ta karon connection na to sa Word of God. Basically, no, naman tayo physical need, very common, food, shelter, and clothing. Napo tayo emotional need, attention, acceptance, appreciation, affection, and allowing, meaning welcome. Spiritual need, Word of God, prayer, relationship with other Christians, and responsibility for the salvation of others. So, kana sila, mga need na siya nga, di ni mo pwede kuhaon, kay it's a need. Matud pa. And ang atong gisgutan karon, lust, attraction, and attachment is a biological need. Meaning, whether you like it or not, mao na siya ang physiology or physiological. Mao na siya ang cycle sa body.
We need it. Naana. Ang problema, kay kanang biological need, wala nakakonect sa atuang relationship sa Ginoo. So, unsao man na nato karon. Okay? So, ang atong biology must submit to theology. Okay? So, biology means the study of life. Theology means the study in the nature of God. Theo means God in Greek. Logy means study. Physiology is the study of how the human body works. Ang atong gisgutan nga ang atong lawas naay Ginoo, way Ginoo, Kristohanon o di Kristohanon, naa na gina siya nag-operate according sa iyang need. So, ang edad nimo 18 years old, pag abot mo 25 years old, after sa 25 years old, diri sa tua, 22 above, sa States, 18 years old, pwede na magminyo. So, ang point na to diri, bisag wala pa ka sa imong right age, kanang study sa biology and physiology, naa na ginadaan sa imong lawas. Lust, attraction, and attachment. That is biological need, but must submit to God. Muna yung tanga, be not unequal yoke with the unbeliever, kay moabot ang time, you need to choose. Kay musugot kag sa dili, di na siya nimo pwede buhatong reference sa imuhang partner in life. Because love is not a feeling, but love is a willing. Meaning, nga, ang gisulti sa Ginoo, opposite yun sa imong gibati. And mo na problema. Kay sometimes, we make our emotion as a guide. We make our emotion as a reference nga basin mo na ning gipadala sa Ginoo. So, it should be, emotion is a false guide. Emotion is deceptive. Pwede ta malimbungan sa atong gibati. And dapat mo-connect ang ato ang feeling, mo connect ang ato ang biological need, mo submit gyud sa theology. It's because everything nga naa sa atong biology is contradict sa Ginoo. Natay gitawag by default. Muna ingon na 1 John 2:15 nga ang kalibutan, apil man ta, kita man ang kalibutan, dili man a literal nga world. Ang kalibutan meaning kita, lust of flesh, lust of the eyes, and the pride of life, default na sa tao, pero dapat musik ta sa Ginoo para ang atong conviction, ang atong partner in life, ang atong gitawag na tog steps of finding a partner, musulod siya sa plano sa Ginoo. Okay? So, dirita, what does the Bible say about love and lust? Giwarning ni Christ, ingon siya, I tell you that anyone who looks at the woman lustfully, so pwede ka mo tanaw sa babae, pero dili lustfully. Okay? So ang lust is stronger than the devil. Lust is a force stronger than the devil. Bisag magpasting pa ka og 30 days, kung dili mo made up imong mind by choice, pwede gyapon kang mubalik sa lust. Because lust is a strong force nga naa sa lawas nato and kinahanglan ma-made up atong mind para mo decide. Ang word ni Christ is, you have committed adultery in your heart. Ang basis sa Ginoo is unsa ang naa sa imong heart. Karong panahon na rampant na kayo ang adultery. According sa testimony ni Pastor Richard, ang iyang old girlfriend nakig-chat sa iya dayon na-revive ang iyang oxytocin. Why? Because long time ago naa sila atong feeling. They are together. And then because of that, mag-create siyag soul tie. Ang imong kalag ma-disturb, mga lagad ta sa Ginoo, pero driven na by lust. Okay? So mao na nga it is our goal to keep our mind pure.
Colossians chapter 3 verse 1, set your mind on the things above. Muna, nganong gina-encourage ta, mag-join sa mga activity, mag-faithful sa church, mubalik tag Wednesday night, mubalik tag Sunday night. Why is that? Para ang atong mind ma-feel sa Word of God, para ang chemical nga mag-operate sa atong brain is not by lust. Ingon sa Galatians chapter 5, work according to the Spirit, not according to the flesh. So, ang atong life is kinahanglan mo submit gyud sa plano sa Ginoo. Ay, palakpakan nato ang Ginoo.